Mark chapter 9 verse 33 hanggang 37. Dumating sila sa Capernaum. Pagpasok nila sa isang bahay, tinanong ni Jesus ang mga disciples, "Anong pinagtatalunan niyo sa daan?" Pero hindi sila makasagot kasi pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila sa kanila. Umupo si Jesus sa tinawag ang 12 disciples. Sabi niya, "Kung sino sa inyo ang gustong mauna, ay dapat maging pinakahuli at pagsilbihan ng lahat." Tapos tumawag siya ng isang bata at pinatayo niya sa harap ng mga disciples. Kinarga niya ang bata sa sinabi, "Kung sino ang tumatanggap sa batang kagaya nito dahil sa akin, tinatanggap din niya ako. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap din ang nagpadala sa akin." God is good. Jesus just explained to the disciples what being the great means, or being the greatest, if there's a position like that. Pero nakakatawa, no? Very human yung mga disciples. We know them like yung apostles, si Apostle Peter, John, James. We know them as parang lodi cakes kasi alam na natin kung how they died for the gospel, how they died, hindi nga died killed. Maliban kay John the Beloved, everyone was killed for their faith. And that's really something na we look up to. Na, are you willing to die for Jesus? Sila hindi lang they are more than willing. They are actually looking forward to sharing the suffering of their master. That's why when they died, martyred for their faith, they were joyful and even glad because they were able to share the suffering or the death of Christ, our Lord and Savior. Pero balik tayo dito. Ito yung moment na hindi pa sila ganun. Yung kanilang achievements wala pa. They are still journeying with Jesus at the moment, and they came to Capernaum. That's the hometown of Peter, James, Andrew, and John, and Matthew, the tax collector. And most likely the 12 apostles are hindi lang na-state sa Bible, pero most likely yung 12 followers doon galing sa Capernaum. Malayo siya, parang mula dito hanggang Tagaytay o kaya mula Imus hanggang Tagaytay. Yung layo sa Nazareth at ng Capernaum, 40 kilometers yung yung parang layo niya. Not exact lang, approximation lang. And then pumasok sila sa isang bahay, tapos umupo si Jesus. Ano yung pinagtatalunan niyo sa daan kanina? Hindi sila makasagot kasi pinagtatalunan nila kung sino yung pinakadakila sa kanila. Who's the greatest, bro? And Jesus asked the question not because he don't know what was they are arguing or talking about before they came to that house kung saan sila tumuloy. Pero dahil nga walang makasagot, umupo na lang si Jesus, tas tinawag yung 12 disciples niya. "Guys, come here. Kung sino sa inyo ang gustong mauna ay dapat maging pinakahuli at pagsilbihan ng lahat." Ironic, right? Kung gusto mong maging pinakauna, dapat maging pinakahuli ka. And ilang beses niya sinabi sa Gospel of Matthew itong katagalan na to, na ilang beses siyang in-state sa Gospel of Matthew. Whoever wants to be first will be last, and some that are last but they will be first. So yan talinghaga yan, parable yan na hanggang ngayon we're still not so sure about it, but definitely we will see that come to pass in this life or the next. Pero yun, umupo si Jesus sa tinawag ang 12 disciples. Sabi niya, kung sino sa inyo ang gustong mauna ay dapat maging pinakahuli at pagsilbihan ng lahat. Tapos tumawag siya ng isang bata at pinatayo niya sa harap ng mga disciples. Kinarga niya ang bata sa sinabi, "Kung sino ang tumatanggap sa batang kagaya nito dahil sa akin, tinatanggap din niya ako. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap din ang nagpadala sa akin." Those who are serving in the kids church, I really look up to you guys, and that's my first ministry na gusto kong pag-servan,
Because I really take this to heart. Yung sinabi ni Jesus, maging yung Matthew chapter 18, na wag tayong maging katitisuran ng mga maliliit na bata sa paglapit nila sa Panginoon. Kasi there is something about a child na, sabi nga sa kanta, no, masdan mo ang mga bata. There is this characteristic na meron ng mga bata na gustong gusto ng Diyos. And that is definitely, di na akong papaligoy-ligoy pa. That is a heart free from free from pride. Pusong walang yabang. Naalala mo nung bata ka, lahat ng gawin ng matanda, yun yung tama. Nung bata ka, lahat ng sabihin nila yun yung tama. Wala kang pinaglalaban, lagi ka lang natututo, nakikinig, kasi nga, you never think highly of yourself. And that's, I think, the most lovely thing about a kid. Yung innocence nila and yung humility. Every time na nag-o-observe ako ng mga bata, they're just so humble. Paluin mo yan, iiyak yan, magagalit sa'yo, titingin sa'yo ng masama. Pero pag napunasan na ang loha, yayakapin ka na niya ulit. And they are dependent sa mga grown-ups na nasa paligid nila. And if we will only just learn from them to be humble, to be teachable, to be dependent on God, and to be innocent with evil, but excellent of good. Probably God would be delighted in us. And yun, kung sino man daw ang tumatanggap sa batang ito ng dahil sa akin, mayroon siyang ganun, dahil sa akin. When you're like giving attention, alam niyo mga bata, mga kulang sa pansin yan eh. And they are hungry for attention. And kapag pinapansin mo sila dahil sa Panginoon, na alam mo na God really care about the kids, Jesus cares for children, and you're doing it, giving attention, giving time to children, pamangkin mo man yan, kids church man yan, anak mo man yan, if you give time to them and attention to them, tinatanggap mo rin si Jesus. And ang sino man tumatanggap kay Jesus ay tumatanggap sa nag-send sa kanya, na walang iba kundi ang Diyos natin, Diyos Ama, God the Father, our Father in heaven. God bless everyone.